Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ng Sabado ay matatagpuan sa Henesis Kapitulo 2, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bunga iyon sapagkat sa araw na kakainin mo iyon ay mamamatay ka. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ay mayroon bang listahan ang Biblia ng mga kasalanan? Lagi nating iniisip na ang ating buhay ay magiging simple kung mayroong susundin tayong mga listahan. Mayroon tayong listahan ng mga bibilhin, listahan ng mga gagawin, listahan ng mga kahilingan, at marami pang iba. Tunay na kung nais ng Diyos na magtagumpay tayo sa ating pamumuhay para sa Kanya, tiyak na may listahan ang Biblia ng mga bagay na gawain na dapat nating iwasan. Kung susuriin natin ang Biblia, makakita tayo ng mga listahan ng mga kasalanan. Ngunit matutuklasan din natin na tila walang katapusan ang mga listahang ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Salamat sa bagong umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagising mo sa amin. Salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman at ito'y pagalingin mo, O Diyos. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, na sila ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding ititaas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga magsasaka, nagtatanim ng palay, ng gulay, ng mga prutas at iba pa, na sila'y ingatan mo upang ang bawat tao ng aming bansa ay magkaroon ng mga pagkain sa kanilang hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho.
ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila o Diyos ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang magkaroon sila ng hanap buhay. Maraming salamat o Diyos sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula pa sa umpisa, sinabi na ng Diyos sa tao kung ano ang tama at mali. Kay Adan sa Hardin ng Eden, sinabi ng Diyos, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ayon sa Henesis 2:16, nang lumabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan sa bundok ng Sinai. Hindi ang 10 utos ang buong kautusan, kundi ang paglalagom lamang ng lahat ng iniutos sa kanila ng Diyos. Ang buong aklat ng Levitiko at Deuteronomio ay inilaan upang ipahayag sa mga Israelita ang buong utos ng Diyos. Sinasabi ng mga rabay o mga Hudyong guro ng kautusan na may 613 kautusan sa Torah o mga aklat ni Moses. Mula sa mga kautosang ito, 365 na utos ang nag-uumpisa sa mga salitang huwag kang. Ano ang ilang halimbawa ng mga kasalanang ito? Mula sa 10 utos, mayroon tayo ng maling pagsamba, paggamit sa pangalan ng Diyos na walang kabuluhan, hindi panggalang sa araw ng pamamahinga o sabat, hindi paggalang sa ama at ina, pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, pagsisinungaling o pagsaksi sa hindi katotohanan at pag-iimbot o paghahangad ng pag-aari ng iba. Sa kanyang sermon sa bundok, dinala ni Jesus ang ilang mga kasalanang ito sa isang panibagong antas tungkol sa pagpatay. Sinabi ni Jesus, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapupuot sa kanyang kapatid ay mapasa panganib ng kahatulan. At ang sinumang magsabing ulol ka, nagmumura ka nun, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Ayon sa Mateo 5:22. Patungkol sa pangangalunya, sinabi ni Jesus, datapwat sinabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Mateo 5:28. Sinabi sa atin sa Galatia 5:19-21 at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman ng mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,
mga kapanaglihian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking papaunang ipinaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa sa gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kahit na ang maiksing listahan ito ay magbibigay sa tao ng napakaraming trabaho na pagpapaguran niya sa kanyang buong buhay. Bilang karagdagan, sa iba't ibang listahan na makikita sa kasulatan, sinabi din na sa atin sa 1 Juan 5:17 na ang lahat ng kalikuan ay kasalanan. Hindi lamang sinasabi sa atin ng Biblia ang mga bagay na hindi natin dapat gawin, kundi sinasabi din sa Santiago 4:17 sa nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa ito'y kasalanan sa kanya. Kung susubukan natin na mangalap ng listahan ng mga kasalanan, makikita natin ang ating mga sarili na nakalibing sa ilalim ng pag-uusig ng ating sariling budhi at kabiguan dahil matutuklasan natin na nagkasala tayo ng higit pa sa isang inaakala. Sinasabi sa atin ng kasulatan sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi na nanatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin ito o gawin nila. Galatia 3:10. Habang ang pangungusap na ito ay tila nagbabadya ng kawalang pag-asa para sa atin. Ang katotohanan ay ito ang pinakamagandang balita sa lahat ng balita. Dahil hindi natin kayang sundin ang lahat ng kautusan ng Diyos, tiyak na may solusyon ng Diyos sa problemang ito. At makikita ito sa mga sumusunod na talata. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Galatia 3:13-14. Ang kautusan ng Diyos o ang mga listahan ng mga kasalanan na ating makikita sa Biblia ay nagsisilbing guro upang ituro sa atin ang biyaya ng ating Diyos kay Kristo Jesus. No? Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo upang tayo'y aariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Salamat, O Diyos, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming buong pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen.